Muli binabati po natin ang ating mga bisita sa mga bagong BBC Panako, Father Bishop Apollos. Welcome po kayo sa ating church at sa iba natin mga visitors ngayong umaga. Welcome po sa buhay ng Panginoon. Amen. Dito po sa buko pa Isaiah chapter 55. Isaiah 55 verse 8. Ito ang sabi ng Bible. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than the ways, and my thoughts than your thoughts. Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyong mga pag-iisip, o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paano ang langit ay lalo mataas sa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalo mataas kaysa inyong mga lakad, at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. In the book of Philemon, verse 15. For perhaps he therefore departed for a season that thou shouldest receive him forever. Sapagkat marahil sa ganito siya ay nahiwalay sa iyo sa daling panahon upang siya labas sa iyo magpakailan. Manalangin tayo, kabilang Diyos, salamat po sa iyong salita. At sabi ng Diyos kita, Panginoon, ang iyong daan, ang iyong paraan, ang iyong pag-iisip ay lalong mataas kaysa sa amin. Ang lalong mataas ang langit sa lupa, ganoon po ang agwat ng iyong kaisipan sa amin. Ngunit, sinabi ko rin sa iyong salita na binigyan mo kami ng kaisipan ng Kristo. Kaya Panginoon, dalangin mo namin, bigyan mo kami ng pangunawa ng gagaling sa iyo. Bigyan mo kami, Panginoon, ng karunungan ng gagaling sa iyo. Pagsalita mo, ay amin po maunawaan. Maraming salamat. Gamitin ko po ang iyong lingkod sa pagturo ng iyong salita. Maging kalakasan at nadagdagang Panginoon mananampalataya ang aming mapapakinggan po. Maraming salamat po ang aming dalangin sa iyong kapilan, makapangyarihang Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming sa palakpak sa Panginoon. Praise the Lord. Sabay mo yung kapatid. Ako po ang paupo. Amen. Praise God. Salamat sa Panginoon. Sabi ng ating key-verse, ang kaisipan ng Panginoon at ang kanyang mga lakad ay hindi natin kaisipan o hindi natin mga lakad. The thoughts of the Lord and the ways of the Lord ay iba po sa kaisipan at lakad ng nating mga tao. Ito po ay isang katotohanan na dapat natin maunawaan na ang Panginoon sa kanyang mga paraan at sa kanyang mga lakad, sa kanyang kaisipan ay higit po mataas kaysa sa ating lahat. Hindi natin minsan na maunawaan ang kaisipan ng Panginoon, kanyang mga pamamaraan, kanyang mga lakad, ay hindi natin lubusang maunawaan ang kanyang kalooban ay kinakailangan nating hanapin dahil kahit tayo mananampalataya na mga kapatid ang kalooban ng Panginoon, hindi po automatic na ating alam agad, na ating automatic na napiperceive agad. Kahit po tayo mga mananampalataya, kapag hindi po tayo nag-iingat sa ating mga desisyon, sa ating mga lakad, pwede po tayo magkamali ng Panginoon. At isa pong napakagandang attitude na ating pong
i-maintain ay yung ganito pong kaisipan na hanapin palagi ang kalooban ng Panginoon. Nabanggit yan kanina sa ating Sunday School. Basahin natin yung Romans chapter 12, verse 1, verse 2. Sabi ng Bible, sabi ni Pablo dito, mga kapatid, kaya nga mga kapatid, ipinamamanig ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Verse 2, at huwag kayo magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos ng kalooban ng Diyos. Mga kapatid, kinakailangan natin mag-iba ng pag-iisip at huwag makiayon sa sanlibutan upang ating malaman, upang ating mapatunayan kung ano ang lubos na kalooban ng Diyos sa ating buhay. Yan po ang pinakamahalagang bagay na ating dapat tuklasin sa ating buhay at kalooban ng Diyos. Sa ating po lahat, mga kabataan, mga magulang, mga nanay, tatay, mga youth, kailangan natin hanapin ang kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Ang buhay natin ay puno ng mga pagdedesisyon. Kung ano tayo ngayon ay bunga ng mga desisyon natin kahapon. At kung ano magiging kinabukasan natin ay bunga rin ang ating mga desisyon ngayon. May kalooban ng Panginoon, pero may kalooban din tayo. Yan po ang isang regalo, kaloob na ibinigay ng Diyos sa tao, ang karapatang magpasya. Binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos na magpasya. Binigyan nga si Adan, si Eva ng pagpipilian. Hindi niya kinontrol, hindi niya in-overrule ang ating free will. Kaya mag-ingat po tayo sa ating mga desisyon, sa ating mga pagpapasya. Kaya kailangan natin ng wisdom na nanggagaling sa Panginoon. Kailangan natin na malaman ang kalooban ng Panginoon. May mga plano tayo, may mga gusto tayo, meron tayong mga gustong gawin sa ating buhay. Pero may magandang plano ang Panginoon na yun, kung yun ang ating gagawin, masusumpungan at gagawin, mga kapatid, yun na po ang pinakamagandang pwede mangyari sa buhay natin. Yung kalooban ng Panginoon. Marami tayong mga magagandang pangarap, ngunit wala pong tatalo sa kalooban ng Panginoon para sa ating mga buhay. Can you say amen? Palakpakan na sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. At totoo po yan, mga kapatid ko, ang kalooban ng Panginoon hindi palaging madali na mahanap. Hindi ko palaging alam. Yes, nandiyan mga kapatid ang mga kaloob ng Espiritu, ang word of wisdom, word of knowledge, discernment of the Spirit. At minsan, mangyayari sa ating buhay na maririnig mo ang tinig ng Panginoon. Sasabihin sa iyo ng Panginoon kung anong gagawin. Maaari ang Diyos magpakita sa atin ng mga pangitain, magbigay sa iyo ng panaginip para malaman mo kung ano ang kailangan mong gawin. O pwede ang Diyos ay mag-usap sa pamamagitan ng isang propeta, ng isang tao ng Diyos, sabihin sa iyo, kapatid, ito ang dapat mong gawin sa susunod na taon. Kapatid, ito ang dapat mong gawin sa susunod na mga araw. O pwede kang makakita ng vision or dream, ipakita sa iyo ng Panginoon sa panaginip na ito ang kailangan mong gawin na kalooban niya. Ngunit, hindi po yan lahat ng ating mga gagawin. Hindi po yan lahat ng ating mga desisyon ay ipapakita ng Panginoon sa panaginip. We can see that in the Bible. Ang buhay ng mga mananampalataya, mga kapatid ko, kahit yaong mga tinatawag nating mga bayani na pananampalataya, meron silang mga pangitain, meron silang mga panaginip, ngunit hindi lahat ng kanilang hakbang ay pinapakita sa kanila ng Diyos. Si Joseph, halimbawa, pinakita sa kanyang panaginip na siya balang araw ay magiging isang mataas na tao.
Hindi niya alam kung saan, hindi niya alam kung paano. Ngunit yung mga detalye noon ay hindi na nalaman ni Joseph. Kinakailangan niyang manampalataya at magtiwala sa Diyos sa mga susunod na hakbang. So habang tayo ay mayroong mga paraan ng Diyos para sabihin sa iyo kung ano ang kanyang plano sa iyong buhay, ngunit hindi palagi makikita mo, mga kapatid ko, ng malinaw kung ano ang dapat mong gawin. Hindi palagi every step of our way ay pakita sa iyo ng Panginoon through dreams or vision. Sometimes, mga kapatid, we have to step by faith. Sometimes, mga kapatid ko, kinakailangan natin humingi ng guidance sa Panginoon at humakbang sa pananampalataya. At kahit minsan hindi ka 100% sure sa iyong hakbang, kinakailangan mong humakbang. And sometimes, mga kapatid, yan po ibig sabihin ng faith. You're not always sure. When we walk by faith, it's not always certain. Hindi po tayo humahakbang na palaging sigurado ang bawat hakbang, mga kapatid. There are times, mga kapatid ko, na meron kang pagtatanong, tama kaya ang gagawin kong ito? But I encourage you, just pray and pray and pray. Kahit wala kang makitang vision or dream, humakbang ka sa pananampalataya at kinakailangan mo humakbang. Can you say amen? Amen. My thoughts are not your thoughts. My ways are not your ways, sabi ng Panginoon. Binibigyan tayo ng Panginoon ng glimpse ng mga sulyap sa mga dapat natin gawin. Ngunit kasama sa ating pagsubok na kahit minsan hindi mo makita ang nasa unahan, ikaw pa rin ay hakbang. Because we don't live by sight, we live by faith. Amen. Hindi tayo humahakbang at nabubuhay sa ating nakikita. Humahakbang tayo nabubuhay sa pananampalataya. Sometimes the will of God, you will figure it out, mga kapatid, looking retrospectively. Pag ikaw ay nagbalik ka na, makita mo, yun pala ang kalooban ng Panginoon. Tama? Pag nagbalik ka na, kagaya na sinabi ni Joseph sa kanyang mga kapatid, binenta siya ng kanyang mga kapatid sa Egypt, sinaktan siya ng kanyang mga kapatid sa Egypt. Pero nung nandoon na siya sa Egypt bilang pangalawa sa hari at natakot sa kanyang mga kapatid niya dahil pagkagantihan sila ni Joseph, doon na sabi ni Joseph, "You meant it for evil, but God meant it for good." Nang binalikan ni Joseph yung mga masasakit na mga pinagdaanan niya, yung kanyang dinaanan, mga kapatid, na sinaktan at binenta siya ng kanyang mga kapatid. Nung binalikan niya ito, doon niya nasabi na ginawa niya ito, naisip niya ito na masama, ngunit may plano ang Diyos, kalooban ng Diyos ang naganap. Masasabi natin ang madalas, mga kapatid, pag bumalik tayo, yung mga nangyari na mga nakalipas, yung mga pagsubok na ating pinarap, mga suliranin na ating dinanas, mga pasakit sa ating damdamin na ating naranasan, mga kapatid ko. Pagbalikan natin, mga kapatid, ay makikita natin ang lahat ng ito ay nakatulong sa atin kung bakit tayo narito ngayon. Ang mga pinagdaanan natin, mga kapatid, kung babalikan natin, ay masasabi natin na ito man ay nangyari, nasaktan man tayo, it was meant for evil, but God meant it for good. Kung tayo babalikan, mga kapatid, nakatulong sa atin ang mga pagsubok na ito para tayo maging matatag at matibay na naglilingkod sa Panginoon. Kung wala ang mga pagsubok na ito, mga kapatid, na ating dinanas, marahil, mga kapatid ko, ay hindi tayo nagtagumpay. Pero salamat sa Panginoon dahil sa mga pagsubok na Kanyang pinahintulutan, lumakas, tumibay tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. They meant it for evil. The devil meant it for your destruction. But God used it for your good. Ginawa ito, mga kapatid, ng kaaway laban sa atin. Ngunit
ang maganda at kahanga-hanga sa ating Diyos, mga kapatid ko, sa kanilang mga nagsisiibig sa Kanya, sa kanilang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. He worketh all things for the good of them who love God. Lahat ng bagay ay Kanyang pinaglalakip-lakip para sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Panginoon. Kung ating babalikan, mga kapatid, ma-realize natin, salamat sa kalooban, salamat sa mga nangyari niloob ng Panginoon dahil nakatulong ito sa atin. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Pero, nung panahon na yun, na dumanas ka ng pagsubok, hindi mo pa nakikita. Marahil ang reaction natin, iba. Bakit ito nangyayari sa akin? Pag binalikan natin ngayon, mga kapatid, nakita natin kalooban ng Diyos. Yung mga rejection na ating dinanas, ma-realize natin kalooban pala ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, di ba? Isang taon din kami nag-pioneering sa Bulacan, sa may Bukawi, sa may Bagya, sa Bulacan. Isang taon kami doon. Every Saturday, pupunta kami doon. Kada Sabado, mga kapatid, umaga pa lang, umaalis na kami. Sama yung Sister Yoli, Sister Marites kasama, yung pang mga alis, sila Baldabi ko nakasama doon. Punta kami doon sa Bagya, mga kapatid, sakay ng bus, baba doon sa may Bukawi, sakay ng tricycle, almost 30 minutes tricycle, ang layo. Ayaw, talagang liblib. Liblib talaga yung lugar. Doon nilalagay yung mga na-demolish. Yung mga na-demolish sa Quezon City, sa Tondo, yung mga squad na na-demolish, dinala doon. 1 year kami doon, every Saturday, maghapon kami doon, mga kapatid ko. Pinadala kami gitara, pinadala kami pagkain, spaghetti, para sa mga bata. Dahil umaga, guro kami ng mga bata. Dahil bata. So, mga 20, 30, dumadami na dumadami. Sa hapon, mga magulang, mga kapatid, dumadami sila. Nag-crusade tayo doon, mga kapatid, nakapag-baptize na 24 na mga kaluluwa, 24 na mga tao na baptize sa ating crusade doon. 1 year kami doon, mga kapatid, na nag-pioneering, talagang sacrifice, mga kapatid ko, maghapon, pagod, every Saturday. Pero, kinusap ko ng pastor ko, sabi niya, hindi ka pwede mag-play ng church. Ikaw kung magpapatuloy ka, pero sayang oras mo. Hindi magiging church yan. Dahil hindi na ipapayagan dahil sako kaya ng aming barangay. Sako siya na isang barangay, mga kapatid, pero malayo siya. Iwalay siya na community. Nandoon sa village na yung lahat ng mga na-demolish. Sa madaling sabi ay sinurrender na lang natin doon. I-endorse natin sa pastor doon yung mga rejection, mga kapatid ko. Parang nakakapaghina, nakaka-discourage dahil parang yung iyong pinagpipray at iyong pinaplano sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon ay na-reject, na-redirect at hindi po natupad, mga kapatid ko. Pero ngayon, mga kapatid, going back, kung titingnan ko, mga kapatid, dati ang aking damdamin ay nasaktan, mga kapatid ko. Nanghihina, na-discourage. Pero ngayon na aking babalikan, mga kapatid, nakita ko may plano ang Panginoon. Hindi yun nawala ng saysay. May ibang plano ang Diyos sa buhay ko. At mga kapatid, kung hindi ako siguro na-reject o kaya ay hindi na-redirect ang aking focus, marahil ay wala ako ngayon sa inyong harapan. Pero may plano ang Panginoon, mga kapatid. Kaya huwag po tayo ma-discourage, huwag tayo manghina sa mga rejection, sa mga redirection ng Panginoon. Dahil balang araw, makikita natin, it will all make sense. May plano pala ang Panginoon
sa ating mga buhay. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat sa Panginoon. My ways are not your ways. My thoughts are not your thoughts, save the Lord. Isa akala natin, ito na yun. Ito na yung plano ng Diyos. Ito na yung kalooban ng Panginoon. But let us be reminded, sabi ng Panginoon, ang isipan ko ay hindi nyo isipan. Ang plano ko ay hindi nyo plano. Kung gano'ng kataas ang langit sa lupa, gano'ng kataas ang agwat ng aking isipan sa inyong isipan. We always have to surrender our will, our plan, our thoughts sa kalooban ng Panginoon. Dahil kahit gaano kaganda ang ating plano, mas maganda pa rin ang plano ng Panginoon. Kahit gaano maganda ang ating naiisip, mas maganda pa rin dyan ang iniisip ng Panginoon. So we always subject, mga kapatid, our plan to the plan and the will of God. Yun po ang pinaka-magandang gawin. Lagi tayo mayroong attitude na Panginoon, ikaw po ang mag-direct sa aking buhay. At gusto ko pong makita natin sa Bible ang ilang mga example nito. At sa ating binasang isang verse sa Philemon, alam natin kung sino ang sumulat ng aklat ng Philemon, si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo, mga kapatid, ay isang dakilang apostol. Naririnig niya, tinig ng Panginoon, dinala siya sa third heaven. At ang sabi niya sa 1 Corinthians 12, nakarinig siya ng mga salita na hindi marapat mapakinggan ng tao. Marami siyang mga vision, maraming mga ginawa ang Panginoon sa kanyang buhay. At kung meron man, mga kapatid, na isang tao na marahil ay nakakalam ng kalooban ng Panginoon, ito ay si Apostol Pablo. Marahil ang kanyang mga ginawa, mga kapatid, lahat ay under direction of God. Ngunit ako'y namamangha, mga kapatid, pag binabasa natin ang Philemon, ang aklat na ito ni Philemon sa kanyang ginamit na salita sa verse 15. Ano ang sabi na dyan? For perhaps, yung salitang perhaps, mga kapatid, hindi ko akalain gagamitin ng isang apostol. Akala ko kapag apostol ka, pagtao ka ng Diyos, lahat ng iyong mga hakbang ay sigurado. Alam mo ang plano ng Diyos. Alam mo lahat ng step ng Diyos. Ngunit, pinapaalala sa atin ng Panginoon, kahit ako ay pastor o kahit matagal na tayo nagdilingkod sa Panginoon, kinakailangan, mga kapatid, magkaroon tayo ng attitude na yung iniisip ko ay hindi automatic iniisip o plano ng Diyos. My will is not automatically the will of God. Marahil ako ang pastor, mga kapatid, sa ating church, pero di ko pwedeng sabihin na yung gusto ko, yun yung plano ng Panginoon. Kinakailangan ko pa rin mag-pray. Kinakailangan ko pa rin mag-fasting. Kinakailangan ko pa rin manalangin sa Panginoon. Humingi ng direksyon. Dahil, mga kapatid, hindi po automatic na pag matagal ka na naglilingkod sa Panginoon, alam mo na kaagad kung ano ang gusto ng Panginoon. Si Apostol Pablo, ang sabi niya, perhaps, marahil, sabi niya kay Philemon, etong si Onesimus na hiwalay sa iyo, dati mo tong alipin, nahiwalay. Pero marahil, kaya nangyari yan, para pag umalik siya sa iyo, kasama mo na siya magpakailanman. Marahil itong kalooban ng Panginoon. Who knows? Maybe this is the reason why nangyari ito. Sabi ni Pablo, perhaps, siguro, marahil ito ang kalooban ng Diyos. Mayroon pong punong-puno ng attitude ng submission. Punong-puno ng attitude ng humility. Ang word na ito ni Pablo na perhaps, mga kapatid ko. Apostol Pablo na ito. And actually, in Acts chapter 16, mababasa natin na gusto niyang mangaral sa Asia. Sa Asia Minor o sa Turkey.
Ngunit sabi ng Bible, pinigilan siya ng Holy Ghost. Acts chapter 16, basahin natin. Nang sila ay nasa missionary journey, dito sa verse 6, at nang kanilang matahak ang lupain ng Phrygia at Galatia, ay pinagbawalan sila ng Espiritu Santo na saysayin ang salita sa Asia. Nag-journey sila, missionary journey mga kapatid, pero pinagbawalan sila ng Holy Spirit. Huwag niyong ipamahagi ang salita ng Diyos sa Asia. Noong panahon na yun, hindi pa time, mga kapatid. Tandaan natin ang kalooban ng Panginoon at ang timing ng Panginoon. Sometimes ay hindi po pareho. Maray kalooban ng Diyos, pero pag hindi pa timing, wala pa sa panahon, hindi po yan mga kapatid dapat natin i-pursue. Magtiwala tayo sa timing ng Panginoon sa ating buhay. Ang purpose ng Panginoon, ang kalooban ng Panginoon, meron pong tamang kapanahunan. Kaya pinigilan sila ng Holy Ghost, mga kapatid, na mag-preach doon sa Asia, bagkos dinirect sila ng banal na Espiritu dito po sa Macedonia. Doon sila nagkaroon ng ministry dito sa Philippi, mga kapatid. And the rest is history. So, kinakailangan natin hanapin palagi ang kalooban ng Panginoon sa ating mga buhay. Huwag tayo palaging sigurado sa ating mga hakbang, bagkus maging open tayo sa redirection, sa rejection, maging open tayo na ang Panginoon ay iliis tayo sa ating mga plano. Ang Panginoon ay i-reject ang ating mga nasa isip. Dahil mga kapatid ko, yan po ang magandang gawin natin, magpa-sailalim tayo sa kalooban ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Palakpak sa Panginoon, mga kapatid. Perhaps, who knows, baka kaya nga nagkaroon ng mabigat na pagsubok, who knows? Isa pinalapit sa akin, mga kapatid, magtatanong, Pastor, bakit nangyari ito? Ang masasabi natin, hindi natin alam kung yan baka pinalooban ng Panginoon. I-open lang natin ang ating mga puso sa kalooban ng Panginoon. In the book of Esther, nang si Esther, mga kapatid, ay naging reyna. Nagkaroon ng malaking panganib sa mga Israelita dahil si Haman ay nagplano na patayin lahat ng mga Hudyo sa ilalim ng emperador ng Persia, mga kapatid, na si Ahasuerus. Nagplano si Haman at sa pamamagitan, mga kapatid, ng paninilang ay kanyang napapirma at napapayag ang emperador na ipapatay lahat ng mga Hudyo sa kaharian. Ngunit nalaman ni Mardoqueo ang planong ito ni Haman at kanyang ipinasabi kay Esther na, Esther, kinakailangan may gawin ka dahil ipapapatay lahat ng mga Hudyo. At ikaw ay nandyan sa palasyo, reyna ka. Kinakailangan may gawin ka, pero sabi ni Esther, wala akong magagawa. Dahil hindi ako pinatawag ng hari. Sa panahon nila, kahit reyna ka, pag hindi ka pinatawag ng hari, pumunta ka doon sa King's Chamber, patay ka. Sabi ni Esther, hindi pa panahon na ako ay pumunta sa hari, wala akong magagawa. Pero sabi ni Mardoqueo, sa Esther chapter 4, sa verse 13 and 14, na magkagayoy ipinagbalik ng sagot sila ni Mardoqueo kay Esther. Sabi ni Mardoqueo, ni Mordecai kay Esther, sa mga mensahero, bumalik kayo kay Esther. Etong sabihin niyo kay Esther, huwag mong isipin sa iyong sarili na ikaw ay makakatanan sa bahay ng hari nang higit kaysa lahat ng mga Hudyo. Esther, huwag mong isipin na makakaligtas ka. Hudyo ka rin. Kahit nasa palasyo ka,
Huwag mong isipin na maliligtas ka dahil ipapapatay lahat ang Hudyo. Verse 14, sapagkat kung ikaw ay lubos na tumahimik sa panahon ito, ay magtatagay nga ng katiwasayan at kaligtasan ng mga Hudyo sa ibang dako. Esther, kung ikaw ay mananahimik at wala kang gagawin, sinasabi ko sa iyo, ililigtas pa rin ng Diyos ang kanyang bayan. Gagamit siya ng iba. Kukuha ang Panginoon ng ibang tao sa ibang dako para iligtas ang kanyang bayan. Let me tell you, mga kapatid ko, kung ayaw natin na tayo ay magpagamit ng ating buhay sa Panginoon, gagamit siya ng iba. So, amen. I've seen it. Nakita ko maraming beses, mga kapatid ko. Tumatanggi sa kalooban ng Panginoon, ibinibigay ng Panginoon sa iba. Ayaw ialay ang buhay sa Panginoon, ibibigay sa iba. Tumatawag ang Panginoon ng mga tao mula sa malalayong lugar. Yan sa ating pinanggalingan na church sa Tondo. Maraming mga taga-probinsya, taga-Bicol, taga-Palawan, taga-Mindanao, napupunta dyan, mga kapatid ko. Ginagamit ng Panginoon. Tumatawag ang Panginoon ng mga tao, mga kapatid, sa iba-ibang lugar. Dahil kapag ayaw natin ang kalooban ng Panginoon sa ating buhay, hindi niya ipipilit. Hindi niya nasalita. Sabi ni Mordecai, ililigtas ng Diyos ang kanyang bayan. Magkakaroon ng katiwasayan at kaligtasan ang mga Hudyo sa ibang dako. Ayaw mo magsalita, nandiyan ka sa palasyo pero ayaw mong gumakbang, tatawag ang Panginoon ng kaligtasan sa ibang dako. Gagamit siya ng ibang tao para iligtas ang kanyang bayan. Dahil hindi pababayaan ng Diyos ang kanyang bayan. Ngunit, ikaw at ang sambahayan ng iyong magulang ay mapapahamak. Sort of prophecy, mga kapatid ko. Ililigtas ng Diyos ang kanyang bayan, gagamit siya ng iba, pero ang iyong tahanan, ang pamilya mo mapapahamak. At sabi ni Mordecai, at sinong nakakalam na kung kaya ka pinasapit sa kaharian ay dahil sa bagay na ito? Who knows? Maybe you have come into the kingdom for such a time as this. Baka naman, Esther, kaya ka naging reyna. Hindi para ma-enjoy mo yung palasyo. Nilagay ka dyan ng Diyos, sinong nakakalam. Baka kaya naging reyna para sa pagkakataon ito, ikaw ang gagamitin ng Panginoon para iligtas ang kanyang bayan. Hindi ka nilagay ng Diyos sa palasyo para lang sa iyong comfort. Hindi ka pinagpala ng Diyos para lamang ma-enjoy mo ang mga pagpapala at blessing. May purpose ang Panginoon. Baka kaya ka nilagay ng Diyos dyan dahil may gagawin ang Diyos sa pamamagitan mo, sa lugar na yan, sa pamilya na yan, sa school na yan, sa trabaho, sa company na yan. Who knows? Perhaps, marahil, napakaganda ng kanyang kalagayan bilang reyna. Nakita natin ang pabor ng Diyos sa buhay ni Esther. Nakita natin kung paano pinili ng hari si Esther sa lahat ng mga kababaihan na magiging susunod na reyna. At dito pa lamang na-reveal kung ano ang purpose at plano ng Diyos kung bakit siya naging reyna. Dahil pala gagamitin siya para iligtas ang bayan ng Israel. Yung salita dyan, mga kapatid ko, na who knows? Sabihin mo kasi yung katabi, who knows? Hindi knows sana ito nga. Who knows? Sino nakakala? Hindi sabihin mo sa katabi, who knows? Sabihin mo sa katabi, sinong nakakala? Sa Bible school, yan, biruan namin sino nakakala. Sa Bible school dati, pag late na, hindi na nakaligo, malilate na sa class.
nakabaligo, bibihis na lang, pag-aayos naman, lalagay ng gel. Sabihin ng class namin, sino nakakaalay na hindi siya nakaligo? Pero alam sa Bible School, mga kapatid. Sige, sabi mo siya katabi, sino nakakaalam? Diba? Ginagaya na yung katabi mo, baka mamaya. Hindi mo alam. May plano pa lang Diyos yan. May dakila pa lang kalooban ng Panginoon sa buhay niya. Ngayon, hindi natin alam. Upo-upo lang yan. Marami yung mga batang tumatakbo-takbo dito sa gitna. Patakbo-takbo lang yan. Hindi natin alam ang plano ng Panginoon sa kanila. Hindi natin alam kung anong kalooban ng Panginoon sa buhay nila at sa buhay mo. Kaya ang encouragement ko, mga kapatid, ngayong tanghali sa atin, mga kapatid ko, maging open tayo sa kalooban ng Panginoon. Hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng kalooban ng Panginoon. Hindi mo alam kung ano ang plano sa iyo ng Panginoon. Maging open ka lamang sa plano ng Panginoon at tumakbang ka sa pananampalataya. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Because sometimes, kapag di tayo sigurado, ayaw natin humakbang. Tama? Sigurista tayo. Hindi tayo sigurista. Ha? Gusto natin bago humakbang, kalkulado lahat. Gusto natin bago humakbang, sigurado lahat. Gusto natin bago tayo kumilos, planchado na lahat. Planado lahat. At hindi po ako against sa pagpaplano. Kailangan po natin ng plano. Kailangan po natin, mga kapatid, na magkaroon ng plan. Sabi nga nila, if you fail to plan, you plan to fail. Kailangan po natin ng plano. Kailangan po natin maging organized. Gusto natin nakahanda na every step of the way. Meron na tayong map. Meron na, mga kapatid, na mechanics. Step 1, Step 2, Step 3, Step 4. Gusto natin naka-organize at alam na natin kung ano mangyayari. Paglantitan yung mga kapatid ko, hindi natin pwedeng ikulong ang pagkilos ng Diyos sa ating mga plano at step. Sometimes may maganda kang plano, but when God steps in, mga kapatid ko, ang iyong plano, mga kapatid, ay kanyang guguluhin, iibahin, mga kapatid, dahil may ibang plano ang Panginoon. And sometimes, mga kapatid, yan ang adlang kung bakit hindi tayo umaakbang sa pananampalataya. Dahil wala pa tayong nakikita sa unahan. Gusto natin sigurado. Gusto natin, mga kapatid, kalkulado. Gusto natin, mga kapatid, lahat ay ating planado. And sometimes, lilipas ang maraming taon. Hindi na tayo nakaalis sa ating kinatatayuan dahil naghihintay tayo ng konkretong plano. Sometimes, mga kapatid, kinakailangan mo umakbang sa pananampalataya. Minsan, ang ibibigay sa iyo ng Panginoon ay just one step at a time. You don't have yet step 2, but you have step 1. At kapag humakbang ka sa pananampalataya, ibibigay niya sa iyo ang next step, and next step, and next step. That is how we will walk by faith, mga kapatid ko. Humakbang ka at makikita mo, mga kapatid ko. Hallelujah. Kasang libutan, gusto ko munang makita bago ako hakbang. Maganda to, hakbang ako. Makita ko muna bago ako hakbang. To see is to believe. Show me, I will believe. Ipakita mo sa akin, maniniwala ako sa iyo. But let me tell you, mga kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon, hindi po ganon. Sa paglilingkod sa Panginoon, maniwala ka muna at ipapakita sa iyo ng Diyos, mga kapatid, ang kaya niyang gawin sa iyong buhay. Unless you believe first, you will not see it. Maniwala ka, humakbang ka sa pananampalataya, and you will see what God can do.
is the step, mga kapatid, kung saan babaguhin ng Panginoon ang buhay mo. Who can say that maybe your next step in faith will be the turning point of your life? Who knows? Who can say, mga kapatid ko? If you do it by faith, nobody can question you kung inakbang mo yan sa pananampalataya. Palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Because let me tell you, mga kapatid ko, indecision is also a decision. Ang hindi pagdidesisyon ay isang desisyon sa kanyang sarili. Minsan ako tayo mag-decide. Ako tayo mga hakbang. But, tandaan natin, ang hindi natin pagdidesisyon ay desisyon din sa kanyang sarili. Sabi nga ng isang napaypag speaker, sometimes natatakot tayo na umagbang sa maraming dahilan. Baka mag-fail, hindi mangyari. Natatakot tayo, pero mas nakakatakot kung 5 years from now, nandun ka pa rin. Bakit? 5 years from now, you will face the same dilemma. But, you are 5 years older. Hindi mo na nabalik yung 5 taon. 36 na ako ngayon. Kung di ako hakbang sa pananampalataya ngayon, after 5 years, 41 years old, malamang haharap pa rin ako sa parehong sitwasyon. Pero nakapagsayang ako ng 5 taon na hindi ko na mababalik. Sayang ang time, sayang ang resources, sayang mga kapatid ko ang panahon na binigay na magkailan tayo hakbang. So sa kanan, pag okay na lahat, mag-isa na natin. Saka na ako maglingkod sa Panginoon, Pastor, pag okay na ako. Kailan yung okay ka na? Kaya ako nga maglilingkod sa Panginoon kasi hindi tayo okay. Hindi natin kayang gawing okay ang ating sarili. Ang Diyos lang, mga kapatid, ang mga pagbabago, mga pag-aayos sa buhay natin. Kaya huwag natin, mga kapatid, sabihin na kapag okay na yung buhay ko, saka ako maglilingkod sa Panginoon. Hindi po totoo yun. Dahil walang bagay na mga pag-aayos ng buhay mo, kundi ang Panginoong Jesucristo. Siya lamang makapagbabago ng buhay natin, mga kapatid ko. Hindi natin kayang baguhin ang buhay natin. Hindi natin kayang ayusin ang buhay natin. Kaya yung pag-okay na ako, hindi na ko nangyayari. Magdesisyon ka ngayon. Maglingkod ka sa Panginoon ngayon. Mag-commit ka sa Panginoon ngayon. At makikita mo ang pagbabago sa iyong buhay na hindi mo kayang gawin ng Panginoon sa buhay natin. Palakpakan natin ang Panginoon ng ulit. Indecision is decision. Pag hindi natin inakbangan, yun ay isang desisyon, mga kapatid ko. At nakita natin yan sa buhay ni Saulo. Sa ating Saulo. Nung sila ay nasa digmaan sa Gilgal, dito mga kapatid ko, sa chapter 13 and chapter 14 ng 1 Samuel, nasa digmaan sila laban sa mga Pilisteo. Doon sa Gilgal, mga kapatid, nagkaroon ng stalemate sa mga naglalaro ng chess. Parang tabla. Hindi nanalo ang Israel, hindi nanalo ang Pilisteo. Hindi sila pangakbang, tabla lang. At si Saulo, si Hari Saulo ay nandoon, mga kapatid, nakatunganga. Ayaw niya umakbang. Marahil dahil ng mga nakalipas, sinaway siya ng propeta dahil galaw siya ng galaw kahit hindi niya dapat gawin. Nainip siya, wala pa si prophet, nag-alas siya sa Diyos. Pinagalitan siya ng Samuel. Ito naman, kailangan niyang gumalaw, ayaw niya na gumalaw. Yung hindi niya dapat gawin, ginawa niya. Yung dapat niyang gawin, ayaw niyang gawin.
Minsan, mga kapatid ko, sa takot natin sa mga nakalipas nating failure, ayaw na nating gumalaw. Na-stroke na tayo, na-freeze na tayo, mga kapatid ko. Dahil sa takot natin na magkamali, sa takot natin na mabigo. Minsan, sa iyong nakalipas, nabigo ka. May ginawa ka, hindi nagtagumpay, nag-fail. At dahil dito, ayaw na. Diba? Sabi nila, yung mga saktan, ayaw na magmahal. Baka masaktan muli. Sinarado ng kanilang mga puso. Isa ganun din sa ating mga buhay, ayaw na natin mag-try again because we failed. Ayaw na natin subukan muli dahil tayo ay minsan na nabigo. But let me tell you, mga kapatid, sabi nga nila, kung ikaw man ay nabigo at sumubok ka muli, hindi po yan kabiguan at this time, hindi ka na mag-start from scratch. Tama? You start now from experience. Meron ka ng experience. Nabigo ka na dati. Kaya ngayon, alam mo na kung ano ang dapat gawin. Hindi ka na magsimula sa scratch, kundi meron ka nang sinimulan na experience, mga kapatid ko. Huwag tayong matakot kung nabigo tayo dati, nag-ministry tayo dati, nabigo tayo, gumawa tayo dati, nabigo tayo. Ano man yan, mga kapatid ko, huwag tayong matakot, mga kapatid, dahil ang tunay na kabiguan ay kapag ayaw nating subukan dahil sa takot. Yun ang totoong kabiguan. True failure is when we don't try because we are afraid. But, kung tayo man ay susubok muli, mga kapatid ko, hindi po yan kabiguan. Humingi ka ng tulong sa Panginoon. Humingi ka ng wisdom sa Panginoon. At manampalataya ka, mga kapatid ko. May plano ang Diyos sa buhay mo. Hindi pa siya tapos sa buhay ko. Hindi pa siya tapos sa buhay mo. He who has begun a good work in you shall complete it. He shall do it until the day of the Lord. Siya na nagpasimula ng mabuting bagay sa buhay mo. Gaganapin niya ito. Ang ating Diyos, mga kapatid, hindi kagaya natin na puro simula lang. Nagsimula siya ng maganda sa buhay mo. Tatapusin niya yan. Gagawin niya yan, mga kapatid ko. Dahil ang Panginoon natin ay tapat sa kanyang salita. Malakpak sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Sa Gilgal, ayaw nang umagpang si Saul. Dito lang tayo. Wala nga akbang. Pero nandito si Jonathan sa chapter 14. Si Jonathan, mga kapatid, at ang kanyang armor bearer. Ang sabi ni Jonathan, dito sa chapter 14, sa verse 6, sinabi ni Jonathan sa bataan na tagadala ng kanyang sandata, halika! At tayo ay dumaan sa pulutong ng mga hindi tuling ito. Sabi ni Jonathan, armor bearer, kasama ka ba sa akin? Kasama ako, sir. Tara! Pumunta tayo doon sa kalaban. Dumaan tayo sa gitna nila. Marahil ang Panginoon ay tutulong sa atin. It may be that the Lord will work for us. For there is no restraint to the Lord to save by many or by few. Sapagkat hindi maliwag sa Panginoon ang magdiklas sa pamagitan ng marami o ng kaunti. Sabi ni Jonathan, tara, kaya natin. Who knows? Baka tulungan tayo ng Panginoon. Dahil ang Panginoon, hindi naman yan matatingin sa dami o sa kaunti. Pwede siya magdiktas sa pamagitan ng marami. Pwede siya magdiktas sa pamagitan ng kaunti. Subukan natin, baka ang Panginoon tulungan tayo. Mayroong ganong faith sa Jonathan. Anong sabi ng armor bearer sa verse 7? Sinabi sa kanya ng tagadala niya ng sandata, gawin mo ang buong nasa loob mo. Lumiko ka, narito. Ako'y sumasa iyo ayon sa nasa loob mo. Sabi ng armor bearer, sige sir,
Kung yan ang gusto mong gawin, sasamahan kita. Mas maganda mga kapatid, hindi kailangan marami kayo. Mas maganda pa nga kahit konti lang kayo. Basta yung mga kasama mo, hindi negastar. Hindi negastar. Puro negative. Malabo yan. Oh, may plano tayo! Sabi niya, malabo yan, hindi mangyayari yan. Sabi, mahirap yan. Bigyan kita ng 99 reasons bakit hindi mangyayari yan. Mahirap yan, hindi natin kaya yan. Huwag natin gawin yan, mahirapan lang tayo dyan. Naku, mabibigo lang tayo dyan. Sabi ng mga espiya na pinadala ni Moises yung 10, kakainin tayo ng buhay ng mga tao doon. Hindi natin kaya, buhay na lang tayo. Palit tayo sa Egypt. Patayin na yung Moises na yan, magbigay tayo ng bagong leader. Hindi natin kaya, may mga higante. Para lang tayong ipaklong sa kanila. Pero sabi ni Joshua at ni Caleb, kaya natin sa tulong ng Panginoon. Dinala tayo ng Panginoon dito. Tutulungan tayo ng Panginoon. Hallelujah! Parang tinapay lang sila sa ating kasama. Sabi ng Panginoon, dahil sa 10, diyan kayo sa wilderness. 40 years kayo sa wilderness. Si Joshua at si Caleb lamang sa generation na yun ang nakapasok sa promise. Ganito mga kapatid, yung attitude ng Arnold Beller. Totoo ito mga kapatid, kahit sa aming aspeto, sa gawain, kahit sa business, kahit anong aspeto mga kapatid ko, sa career, trabaho, ang pinakamahirap minsan na magkaroon, yung tinawag nilang momentum. Tama? Yung momentum, yung pagkilos. Minsan sa gawain, nararanasan natin yan. Napakahirap mga kapatid ko. Di ba? Naranasan yan, minsan may mga panahon na maranasan natin yan, lalo sa pastor, sa isang pastor, napakahirap pa ng gawain para umanda. Kaya kapag minsan may momentum, may pagkilos ang Panginoon na umpisin mga kapatid sa prayer eh. Kapag ka dumadami yung mga nagpipray, dumadami yung mga atin ng prayer meeting, nagkakaroon ng momentum mga kapatid ng church. Kaya minsan mga kapatid ko, kinakailangan natin ipagpatuloy dahil pag namatay, yung apoy mga kapatid ko napakahirap. Kahit saan, kahit sa business, diba sa Ria, business woman ko eh. Diba? Minsan pagka ang hirap, walang daloy, hindi gumugulong, hindi umaandar. Pero pag umaandar na kinakailangan, magsumikap ka na magpatuloy, mga kapatid ko. Gayon din mga kapatid, sa lahat ng larangan, kahit sa gawain, minsan napakahirap ng momentum, napakahirap mga kapatid na umandar, na gawain ng Panginoon. Minsan pabigat mga kapatid ko. Kaya salamat sa Panginoon kapag ang Panginoon ay kumikilos, maraming nagpe-pray, maraming napupuspos, maraming nag-invite, maraming nag-evangelize. Kinakailangan mga kapatid, ipagpatuloy natin yan. At kailangan natin yung mga ganitong attitude mga kapatid, kagaya ni Jonathan, kagaya ng Arnold Beller, nang sabi, gumawa tayo, gawin natin ito, humingi tayo ng sign and guidance sa Panginoon. Who knows? Baka ang Panginoon magbigay sa atin ng breakthrough. Baka ang Panginoon tulungan tayo na magkaroon mga kapatid ng breakthrough sa ating church. Who knows? Ito na yung hinihintay natin ng breakthrough mga kapatid ko. Amen. Hindi yung puro, baka hindi mangyari, baka hindi, mahirap. Ang sabihin natin, paano kung kumilos ang Panginoon? Kapag ba ang Panginoon nagpasimula ng pagkilos, ang gusto mo, nakaupo ka lang? I encourage you mga kapatid,
Pag kumilos ang Panginoon, huwag tayo mga kapatid nakaupo, sumama ka. Gusto natin makasama tayo. Kung ang Panginoon ay kikilos mga kapatid, I want to be a part of it. Ayoko tagasin lang ako mga kapatid sa Facebook. Nakita ko lumalago na pala yung church sa Malabon, pero nakita ko sa Facebook, wow, hindi ako kasama. Huwag mong hayaan hindi ka kasama mga kapatid. May gagawin ang Panginoon sa ating kalagitnaan. At lahat tayo ay mag-join. Lahat tayo ay mag-ipag-participate. I want to be a part of the revival. Pag nangyari ang revival, gusto ko kasama ako. Nandoon ako. Hindi ko nabalitaan na lang. Nakita na lang. Nakita ko na lang sa newsfeed, may revival na pala. Gusto ko, nandun ako. Nandun ako sa mga kalagitnaan ng gawain. Nandun tayo mga kapatid sa mga nangangaral, nagpa-Bible study, nagsishare ng Word of God. May gagawin ang Panginoon. At gusto natin makasama tayo dito mga kapatid ko. Palakpak sa Panginoon mga kapatid. Who knows? Perhaps, maybe, hindi natin alam, hindi natin control, at hindi natin pwedeng diktahan ang Panginoon sa kanyang pagkilos. Kaya be open, be ready, be willing. Baka ito na yun. At gusto natin maging handa ang pananampalataya natin. Pag kumilos ang Panginoon, kung ito na yun, Lord, nandun ako. Nasa kalagitnaan ako, kasama ako, party ako. Kagaya ng sinabi, mga kapatid, ni Nehemiah, sa mga nagdi-discourage na tinayo nila ang wall sa Jerusalem. Ang sabi ng mga nagdi-discourage, ano ba yung tinatayo nila? Yung ginagawa niya. Pagtalunan niya ng asong gubat, bubuo yan eh. Wala namang kwenta yung ginagawa niya. Madali lang babagsak yan. Pag tinalunan ng aso yan, magkikiba yung ginagawa niyo. Ang sabi ni Nehemiah, sige, magsalita lamang kayo. Pero ang ginagawa ng Panginoon dito, hindi kayo makakabahagi sa ginagawa ng Panginoon sa lugar na ito. Gusto natin maging bahagi sa ginagawa ng Panginoon sa lugar na ito. Kaya encourage yung mga kapatid ko, be ready. Your faith, kinakailangan natin patasin. Kinakailangan natin dagdagan at maging handa ang pananampalataya natin mga kapatid ko sa paghihintay sa Panginoon. Lastly, hindi tayo magtapos. Ang sabi ng Joel chapter 2, verse 12 hanggang verse 14. This is the right attitude sa paghihintay sa Panginoon. Grasya lamang ng Panginoon. Can you say amen? Hindi siya required. Kung kikilos ng Panginoon sa buhay natin, grace lang ng Panginoon. Hindi niya sabi yan. Joel 2:12, therefore also now said the Lord, turn ye even to me with all your heart, and with fasting, and with weeping, and with mourning. Mag-fasting, manalangin, umiyak sa Panginoon. Ituon natin ang puso natin sa Panginoon, sabi ni Joel. Hindi po si Brother Joel. Marami tayong prophet dito. Prophet Joel, Apostle Paul, Joshua, Caleb, Joseph. Sabi ni Prophet Joel, alam natin kung ano nasa Joel, mga kapatid, chapter 2, verse 38, yung pagbuhos ng presensya ng Panginoon sa lahat ng laman, sa Great Revival in the last days. Pero ito ang mangyayari bago Great Revival, sabi dito, turn even to me with all your heart, and with fasting, and with weeping, and with mourning. May pananalangin, may pagbabalik loob sa Panginoon, may pagtangis, may pag-iyak. Verse 30. And rend your heart and not your garments. Ano nila kasi, pinupunit yung damit.
kapag ka nagpapabumbaba, nagpapasting, pinupunit yung damit, nagsusuot ng saklot, nalagay ng apo sa ulo, pupunitin yung damit. Pero sabi ni Joel, huwag na damit ang punitin ninyo dahil minsan, panlabas na lamang. It's just a show, mga kapatid ko. Sabi ni Joel dito, sabi ng Panginoon, yung mga puso ninyo ang inupunitin, hindi ang yung damit. Turn unto the Lord your God, for He is gracious and merciful, slow to anger, and of great kindness, and repenteth Him of the evil. Ang Panginoon ay mahabagin, maawain, mabagal sa pagkagalit, may dakilang kabutihan, at nagbabago ng kasamaan, mga kapatid ko. Yung judgment ng Panginoon na hindi bigay, pwede niya i-withhold. Verse 14, who knoweth if he will return and repent and leave a blessing behind him, even a meat offering and a drink offering unto the Lord your God. Sabi ni Joel sa Tagalog, sino nakakaalam kung siya'y hindi magpapatuloy at magsisisi, dito niya din ang Panginoon at mag-iiwan ng isang pagpapala sa lugar niya ng handog na halina at inuming handog sa Panginoon ng Diyos. Parang sinabi ni David, nalalagay si David kung kanyang anak ay nagkasakit. Nag-fasting siya, nagsisi siya. Ang sabi niya, baka ang Panginoon maawa sa akin. Pero nung namatay yung anak niya, bumangon siya, tumahin siya. Sabi ng mga tao, parang na si David. Sabi ni David, nung may sakit, nagpakasakaya ko, baka maawa ang Diyos. Pero nung ginawa ng Panginoon anak niya, inapos niya na yung kanyang pagpapas. Dito sabi ni Joel, magsisi, magbalik loob sa Panginoon, baka sakaling makapag siya. Tandaan natin mga kapatid, lahat po na ibibigay sa atin ng Diyos, biyaya na pagdala. Inusigan. Pag nagsisi tayo, biyaya ang pagdala ng Panginoon. Hindi po required ang Panginoon na itiglas tayo. Wala po siyang, hindi po required dito sa lahat. Kung hinayaan niya tayo mapahama, mananatili siyang Diyos. Walang mawawala sa Kanya. Grasya lamang ng Panginoon. Biyaya, pag-ibig lamang ng Panginoon. You are saved by grace through faith. Naligtas tayo, hindi dahil mababain, mabubuti tayong tao o nakarapat-dapat tayo sa kaligtasan. Biyaya lamang ng Diyos, mga kapatid, kung bakit tayo narito. Biyaya lamang ng Diyos kung bakit tayo nagkaroon ng kapatawaran, ng kaligtasan. Habag lamang ng Panginoon kung bakit nandito pa tayo. Marami tayong pagkukulang sa Diyos. Pero dahil sa biyaya at habag ng Diyos na palaging bago sa bawat umaga, hindi tayo na-consume because of the mercy and the grace of God. Hindi siya required kumilos. Hindi siya required baguhin ang aking buhay. Hindi siya required na pagpalain ako. Hindi siya required, mga kapatid, dahil Diyos siya. Hindi natin karapatan, privilege lamang ang maligtas. Hindi natin karapatan na maglingkod sa Panginoon, privilege lamang na magkaroon ng pagkakataon maglingkod sa Diyos. Kaya ang dapat nating attitude palagi sa paglapit sa Panginoon, Lord. Mahapag ka sa akin ang biyaya mo sa akin. Perhaps, baka sakali ang Diyos mahapag sa akin, maawa sa akin. Bigyan ako ang biyaya. Baguhin ang ating buhay. Mayroon palaging pag-submit ng ating puso sa Diyos. Mayroon palaging pagpapakumbaba ng Panginoon kung loloobin mo. Not my will, but your will be done in my life, O Lord. Lord, ito po ang hinihingi ko. Pero kung hindi mo man ibigay, sana, Panginoon, malahin kalooban mo. Pero kung hindi mo man ibigay, huwag kang magtatampo sa Diyos. Minsan, kapag kayong prayer natin binibigay ng Panginoon, hello, nagagalit tayo sa Diyos.
Tama? Sinabi niya ng Panginoon, mapalad ang mga tao hindi matitisul sa akin. Maraming mga tao na flexibles. Pag hindi binigay ang ating hinihiling, nagtatampo, hindi nagsisipa. Kapag hindi binigay ang ating mga prayer requests, tinatamad ng maglingkod sa Diyos. Kapag hindi binigay ang ating mga desire, minsan nagre-reklamo na tayo sa Diyos. Akala ko ba, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Bakit hindi binibigay ng Panginoon yung desire ko na magkaroon ng bahay? Desire ko yumaman. Desire ko magkaroon ng kotse. Ba't binibigay ng Panginoon? Akala ko ba, delight yourself? Ang ibig sabihin doon ng delight yourself in the Lord, mga kapatid, is to submit your will to the will of God. Can you say amen? If you submit your will to the will of God, He will give you the right desire and He will grant it because it's according to His will. Can you say amen? Amen. Hindi lahat ng gusto mo ibibigay ng Diyos. Malinaw sa James yan. Humihingi, hindi tayo nagkakaroon kasi hindi tayo humihingi. O kaya humihingi tayo but we ask amiss. Humihingi tayo para lamang sa ating sariling pita. Kapag hindi tama ang hinihingi natin, hindi ibibigay ng Diyos yan. Can you say amen? But if you delight yourself in the Lord, ibig sabihin ng delight to be soft. Ibig sabihin ng delight, mga kapatid, sa original, to be malleable. Ano sabihin ng malleable? Pliable. Alam niyo mga kapatid, yung mga metal, o kaya mga wire copper. Di ba yung mga wire natin, yung mga solid wire, pwede mo yung balututin. Tama? Ganun mo, hindi siya mapuputol. Hindi siya mapapalik. Yan ang pliable. Pag ginawa mo yan dito, plastic. Yung plastic, balututin mo ang mangyayari. Babalik. Kaya, bawal talaga ang plastic. Ayaw mo ng plastic. Eh, plastic, pagka pinalutot mo, hindi na mababalutot, mababalik yan. Yung mga wire, pliable yan. Pwede mo yung balututin, ilagay mo dyan, iikot-ikot mo, yung alambre, di ba? Hindi mapuputol. Kaya sabihin ng delight doon sa original. Sige. Delight yourself. Dapat flexible ka. May kalooban ka, pero sabi ng Panginoon, no! Hindi ka magre-rebelde. Hindi ka magagalit. Sabi mo, yes, Lord. Hindi ko ang kalooban mo. Sige po, Panginoon, I submit my will. You delight yourself in the Lord. You submit your will to the will of the Lord. And He will give you the desire of your heart. Kapag ang puso natin, mga kapatid, flexible, ang puso natin nagsasubmit sa kalooban ng Panginoon, ang magiging desire natin ay mga desire na naaayon sa Kanyang kalooban. Papalitan niya yung ating mga desire na selfish, lustful, para lamang sa sarili. Papalitan niya ng mga desire na maka-Diyos, magagandang desire, holy desire, at ibibigay yan ng Panginoon dahil ayon niya sa Kanyang kalooban. Yun ay ibig sabihin ng delight yourself in the Lord, and He will give you the desire of your heart. Ganon, mga kapatid, ang ating attitude sa harapan ng Panginoon. Lord, I submit my will. See? Hindi required ang Panginoon na gawin ito. Lord, ito po ang gusto ko. Pero kung hindi mo kalooban, hindi ako tatalikod. Lord, ito po ang plano ko, ito ang prayer request ko. Pero kung hindi mo kalooban, susundin ko kung ano ang gusto mo. Lord, ito po ang hiling ko. Pero kung hindi mo kalooban, palitan mo, Diyos. I submit my will to you. Ang sabi ng tatlo na mga Hebreo, si Shadrach, Meshach, Abednego, ililigtas kami ng aming Diyos sa apoy
Ngunit kahit hindi nila ako iligtas, hindi kami maglilingkod sa iba. Hindi kami tatalikod sa iba. Kahit hindi bigay ng Panginoon ang nais mo, huwag kang tumalikod sa paglilingkod sa Kanya. Even if you don't give it God, I will stay. I will serve you. I will love you because you know what's good and what's perfect for me. Kung di man ibigay ng Diyos para sa iyo yan, para sa ikabubuti mo yan. Kaya kapatid, huwag tayo panghinaan, huwag tayo mag-discourage. Isubmit lang natin ang ating puso at kalooban sa Panginoon. Isubmit natin ang ating buhay sa Kanya at kumakbang tayo sa pananampalataya. Trust in the Lord with all your heart. Lean not unto thy own understanding. Be open to the will of God. His ways are not your ways. His thoughts are not your thoughts. As high is the heaven from the earth, so high is God's ways and thoughts from us. Kaya we submit to the will and plan of God. May tayo lahat mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon, kapatid.